Kalunos-lunos ang pahayag ng isang babae na lumantad sa harap ng media at nagpakilalang biktima umano ni dating Senate President Vicente Tito Sotto. Sa isang eksklusibong panayam, emosyonal niyang ibinahagi ang kanyang karanasan na anyay matagal niyang itinago dahil sa takot at pangamba para sa kanyang kaligtasan. Habang nagsasalita, hindi napigilan ng biktima ang pagluha at maging ang mga mamamahayag sa lugar ay napatigil sa bigat ng kanyang mga salitang panahon na para malaman ng bayan ang katotohanan. Ayon sa biktima, ilang taon na raw mula nang mangyari ang insidente, ngunit ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na lumantad. Kasama ng kanyang abogado, inilatag nila sa harap ng mga mamamahayag ang mga dokumento at ebidensyang umano'y magpapatunay sa kanyang sinasabi. Agad naman itong umani ng matinding reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagulat, samantalang ang ilan ay nananawagan ng patas at masusing investigasyon. Samantala, nananatiling tahimik pa rin si Sotto hinggil sa bagong revelasyong ito, ngunit inaasahang maglalabas siya ng pahayag sa mga susunod na araw. Ang nakakagimbal na revelasyong ito ay nagdulot ng pagkabahala sa buong bansa na ngayon ay muling hinahamon ang sistema ng hustisya. Marami ang nananawagan na bigyan ng proteksyon ang biktima at tiyaking makamit ang katotohanan. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga awtoridad sa pag-imbestiga sa naturang kaso, habang ang publiko naman ay sabik ng malaman kung ano ang susunod na hakbang ng magkabilang panig. Tunghayan ang mga susunod pang update sa controversial na kasong ito na nagpayanig sa buong bayan. Ang importante sa lahat, focus muna tayo dahil na-divert lahat. Ang nangyayari po ngayon, diversionary tactic. Is blaming everybody except the President. Oo. May testigo na sa mga una. The Speaker, may testigo na. Sinisira nila ngayon testigo. Yun. They should file a case now kung totoo na wala silang pakialam. Ako, hiningi ko lang, to be a leader, transparency, accountability, honesty, pakita niya na malinis siya, unahin ng Ilocos Norte, then our province, Ilocos Sur. Then, para malaman, nagtataka na ako dahil the Diskaya family nabigyan ng 31 billion Yun. within 3 years, the term of President Marcos. Ito lang, 22, 23, 24. 31 billion. At sa Ilocos Norte, meron silang 38 projects. So, para ipakita na malinis sila, Ilocos Norte muna. Dahil ang dami ng sinasabi ng tao doon. Tama. May mga ghost projects po ba sa Ilocos Yun ang Norte? sabi, To kaya your knowledge? yung mga ICI, dapat doon na sila pumunta para to give credible to the President. Kumbaga, tumutulong lang ako. O bakit din nila unahin yun para maniwala tayo kay Presidente? Tama. Are you saying na dapat ma-clear din na walang kinalaman si Congressman Sandro Marcos? Yun nga sinasabi. Yun nga sinabi ko. Ang project ni Diskaya all over the country is 31 billion ang binigay. 31 billion. Pero meron pong nadiskubre din na kalakaran sa construction dito sa mga contractors na nagpapahiram lang ng lisensya o yung tinatawag nilang royalty. Palagay niyo po ba sa Diskaya na pupunta lahat yan or may royalties din sila? Grabe na nga nangyayari, ghost project na eh. At ito lang panahon ni BBM, 546 billion ang flood control. Half a trillion. Ang napunta kay Diskaya, 31 billion. Paano napunta sa Ilocos Norte? Yun lang, pakita nila na malinis. Kung malinis, bakit sila hindi inuuna yun? Para to give credible to mga sinasabi ni President Marcos. Well, nung nangyari po itong 3 years na malaking pondo na punta sa flood control, ang chairman of the Committee on Appropriations is Congressman Zaldico. Pero hindi pa po siya umuuwi. Palagay niyo po ba uuwi si Congressman Zaldico? At bakit hindi na lang kinancel po yung passport niya para ma-force Yun nga dapat, kinakancel na. Now, nasaan sila ngayon? Nasa labas na. Si Speaker, hindi na makita. Umalis na po ba si Speaker Martin? Nagsabi siya na
handa daw siyang humarap sa ICI. Ba't di sumaharap ang ngayon? So, iba na sinasabi yung Malacanang ngayon. Alam ko, babanatan uli nila dahil ayaw nilang ipaalala sa taong bayan. Kaya, ang gusto ko lang malaman, ang mga kababayan, wag tayo po maniwala na dinadivert na, binubudol na lang tayo. Wag na raw flood control. Iba naman. Lahat ng department meron problema eh. Bago matapos lahat yan, wala na sila, matapos na. Ngayon, may ebidensya, demanda nila kung totoo sila. Paalala ko lang mga kaibigan, aking mga kababayan. Ngayon, ibig sabihin ko na ito dahil total, babanatan na naman ako ng hindi totoo. Marami silang pera eh, kaya nagagawa lahat. Pero sinasabi ko na, kung may totoo sa mga sinasabi nila, pakukulong ako. Now, paalala ko lang, nung inimbita ako ni Senator Amy Marcos to help BBM to be the Vice President, meron akong plano kung gusto niyo, tawagin niyo lahat ng leaders. And you can ask Senator Amy. I will invite them, Manong, but I will use your name because you're the President of the Mayor's League. Okay, ako. Tinawag, dumating naman lahat. Oh, thank you for coming. But, to help BBM to be the Vice President for his election for Vice President. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you explain your plan? Yun lang. Sinabi ko na, to cut the story short, nobody could beat Sara at that time. Ito po yung nasabi nyo na sa amin na pinagsama nyo sila eventually. Pero ang plano, huwag tayo mag-file ng vice kung vice ang gusto mo. Yes. Marami kang banat sa'yo dyan, maalala lahat yung mga record nyo ako. President mo na, wala kang makakalaban except Sara. Pag nag-file si Inday Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara to be your ikaw Vice President. Protected ka Pero na. nung Manong Chavez, nung tumakbo po si President Bongbong Marcos noong 2022, sinabi niyo rin later on na hindi malinaw kung na-clear na ba niya ang connection niya sa kay Janet Napoles. Wala. Bakit niyo po nasabi ito? Hindi, nandito nga eh. Wala. Kaya, nung But you mean hindi when I po decided na-clear? to help them, Yeah, what was the connection you were talking about with respect to Janet Napoles? well, when I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're Nakakaya showing po to ito. us This record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Ano nakalagay dito? A title for the greatest robbery The greatest of robbery a of government. government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko nililisin na nila. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was nagdemanda rin ng plunder. Plunder. Ito po yung, so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. This was back in 2016, nagkaroon ng plunder charges against then Senator Bongbong Marcos. Si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko na rin maalala kung nagkaroon ng plunder against Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Paalala ko lang ito mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Na ako mga kareaksyon, sinasabi natin, no? Talagang magnanakaw! Magnanakaw! Bongbong mandarambong, barang bongbong mandarambong, bongbong mandarambong! Akala ko lilinisin yung pangalan tatay nila. Hindi, mas malaki pang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Now, salita, ganito, blaming everybody.
Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Demanda niya, subukan niya, demanda yung pinsan niya. Damay siya. Ay ayaw galawin. So palagay niyo po ba, hindi ever mapapatawag si Speaker Martin sa I don't ICI? think so. Kung sincere sila, patawag nila, pakita nila. Bago nila ako banatan ulit. Palagay niyo po ba, gagawa ng paraan para maibalik dito si Congressman Zaldico? Aabot ba tayo sa punto na makakancel po yung passport niya pag hindi siya kusang bumalik? Dalawang bagay yan. Pinagtago na nila. Kung mahuli man, sasabihin nila sila hero. Pero yun nga eh. Siya sabi siya naglabas dahil may maglalabas na dahil talaga hindi na mapigil. Hindi na mapigil that time. So binensyon niya. Flood control, bahiya kayo. Nakalimutan niya kasama. Kasama siya dahil eto, record. Ang flood control, mga kababayan, 546 billion. Half a trillion ng flood control sa panahon lang ni BBM. Ang Ilocos Norte, 10 billion ang flood control nila. Ang napunta kay Diskaya sa Ilocos Norte, 2.7 billion. Yung bagong mayor nila na dapat hindi maging mayor dahil konsel pa lang, contractor na. Pinilit maging mayor, maski na dapat disqualified dahil contractor, meron na project, 6 billion 500 projects niya. Bakit paborito nila itong contractor na ito at si Diskaya? Yun lang gusto ko maklear para maniwala tayo sa kanila. Bakit po hindi niyo ito ibigay sa Blue Ribbon Committee or sa ICI para po maimbestigahan? Sinabi ko, ICI, wag na kayo lumayo. Punta kayo sa Ilocos Norte, then Ilocos Sur, kami lahat imbestigahan nyo. Can you confidently Nagagalit say... sila pag sinabi kong Ilocos Norte. Sa Senate, binensyon lahat yung mga probinsya. Number 30 ang Ilocos Norte. Sila Diskaya, binensyon lahat. 29, 31, 22, 33, wala yung number 30. May nalampasan kayo, sabi sa Senate, hinanap. Wala. Meron pala. Ilocos Norte. Tapos, nagsara na, wala na. Are you saying meron pong effort to cover up when it comes to evidence that might point to the president? Sa Senate, binasa lahat ng probinsya except Ilocos Norte. No. But your son, you have a son po na nasa Congress. Yes. Yeah, sa Ilocos. Can you confidently say na sa son niyo po, sa district niya, walang mga flood control, walang involvement din yung sarili niyo pong anak? Pinaimbestiga ko nga ang aming lalawigan, pinaimbestiga ko. Wala kami flood control. Okay. Maski hindi flood control, imbestigahin nila. We are transparent. Wala kami tinatago. So sa 24 senators po ngayon, sino-sino po sa tingin ninyo ang may kinalaman sa mga flood control and infrastructure corruption? Yun nga ang nangyayari ngayon. Pinag-aaway-aaway ng mga senador, mga congressman, nilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang ginagawa ang Malacanang ngayon, diversionary tactic, mga kababayan. Huwag tayo pabudol. By the time matapos lahat yung pinagagawa nila na iba-iba na naman, wala na sila. Tatakbo na lang. Focus tayo. May testigo na eh. Demanda nila. Nandiyan na eh. Pero meron na po mga recommendation on cases to be filed. So this would be up to the ombudsman. And ngayon po, kaka-appoint lang ni former DOJ Secretary Boying Remulla as the new ombudsman. Naniniwala po ba kayo na magkakaroon ng mga kaso na padating? Kasi bago siya umupo, sinabi na niya, umunahin niya si Duterte. May purpose na sila. Sinabi po ba niya yun na Sinabi unahin niya. niya si Duterte? Babalikan niya ang mga kaso ni Duterte. Yun ang unang agenda nila. So, linagay doon para ano sa mga para ma-debate na naman hindi mausay si Marcos, si Duterte masama. Basta masama na si Duterte, ito lang term ni BBM. May nagsabi na kay si Speaker, nadala ang pera doon, nadala sa tabi ng Malacanang, huminto na.
wag na muna, wag na lahat. Kung sincere sila para maniwala ang taong bayan, i-demanda nila. Si Saldi ko, demanda nila. Yun ang dahilan po ng pagre-resign ni Ping Lacson. Para mahinto ang Blue Ribbon. Kaya ayaw niya magsalita eh. Kaya ayaw magsalita ni Ping Lacson nung ini-interview siya. Sabi niya, may sakit ako. Hindi ako magsasalita. Walastik na baliling na to. Yun po ang dahilan kung bakit nag-resign si Ping Lacson. Para matigil ang Blue Ribbon Committee, para ma-delay. Di ba? Hindi siya nag-resign para dahilan. Hindi. Nag-resign si Pinky, dahil naduwag, dahil nabading. Bading na bading si Pinky. Ayaw niya. O protector siya ni Bongbong Marcos, tsaka ni Saldico, tsaka ni Martin Romualdez. Di ba, Pinky? Kaya ka nag-resign para ma-delay ang tactic niya yan eh. Delay ang tactic eh. Ma-divert ang atensyon. May testigo eh. Hindi po ba kayo naniniwala na fa-filean sila ni Ombudsman Boying Remulla ng mga kaso like si Speaker at si Congressman Zaldico? I dare them to do. Tanggal siya. Palagay nyo tatanggalin po siya pag ginawa niya. Dahil ang appointment niya is 7 years. Opo. Only a revolutionary government could remove them. Pero palagay nyo, hindi po ba magrereklamo ang mga tao pag walang na-file na politiko? Parang yun na ang sinisigaw ng mga tao ngayon. Ayaw na nila ng yung sinasabing maliliit na isda. Naghahanap na sila ng mga politiko that will be accountable. Nandiyan na nga, sinabi na nga, si Speaker lahat, nagpunta na, may mga testigo na. Si Speaker, saldi ko, ba't di nila demanda? Pinaalis muna. Tapos iba na binibintangan ngayon. Ako, binibintangan ngayon na naman. Kalkalin nila ako, sinasabi ko na, kung meron totoo, pakukulong ako. Ano po ba yung binibintang sa inyo ngayon? Ang dami. Gawa-gawa lang nila. Well, bilang kingmaker, kung sakali man, sino ang 3 tao na susuportahan niyo po sa 2028 elections? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Na tayo 8 elections. Wala akong nakikita. Ang ano ko, Kaya tara nang tutukan ang kanilang desisyon at aksyon. Kasama sina Dexter Ganibe at Meji Cruz. Politico Nightly, Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. sa BNC, The Billionario News Channel. Welcome back at the Forefront. Manong Chavit, bilang kingmaker, kung sakali man, sino po ang 3 taong susuportahan nyo sa 2028 elections? wala akong nakikita. Ang ano ko, revolutionary government muna, but civilian, mamili tayo sa mga Supreme Court justices. Sila mamili. Mamuno muna temporary, then we'll have another election. But wag tanggalin yung mga nakaupo. So ayaw nyo pong umabot sa punto na magpalit na lang ng administration through our electoral process, na magkaroon na lang ng election sa 2028, na matapos itong termino po ni President Bongbong Marcos? Yun nga, masama ngayon. Bakit natin tatapusin? Nandyan na nga yung testigo na kay Martin. I-file muna nila. Bakit natin papayagan na mga kababayan, wag tayong pabudol uli? Just recently Tatapusin po, na lang niya ang term niya. Hindi. If he's a good president, tapusin niya ngayon yung mga issue. yung mga kaso po na Mga dapat kaso. ma-file. Okay. May testigo na eh. Anong ginagawa? Sinisiraan yung mga testigo ngayon. Sino man magsalita against them, sinisiraan. Noong ang buwan po, the administration urged the DOJ and PNP to examine whether some of your remarks are aligning or can be considered as inciting to sedition. Ano na pong nangyari dito? Meron po bang na-file sa inyo? Ako, I don't mind. Demanda nila ako, ikulong nila kung gusto nila. Pero sasabihin ko totoo. You're not worried na every time sinasabi niyo po na mag-revolutionary government ay pwede kayong Sinasabi ko, the only way kasuhan. to change revolutionary government, magagandang batas natin walang nasusunod. Mag-file ka ng court, aabuti ng siyam-siyam. Meron mga kaso,
may naka-parking fee, wala na. Hanggang mamatay yung testigo, hanggang mamatay yung nag-file, wala na. Ang nakukulong, yung mga maliliit na tao. Manong Chavit, Walang kwenta ang mga ano natin because of the implementation. We have good laws, pero implementation, wala. Yun. Manong Chavit, nasabi niyo po dati na si President Bongbong Marcos nagka-Alzheimer, na after niyo siyang tulungan na manalo bilang Pangulo, nakalimutan niya na kayo, nag-Alzheimer. Pero si Senator Amy Marcos po, sinagot niya ito in a different interview at sinabi niya na siya, kinikilala niya yung tulong na naibigay niyo noong 2022. Yun. Gumawa na po ba si Senator Amy ng kahit anong hakbang para personal na makausap po kayo? Well, ang totoo niya, nag-usap kami. Up to now. Recently lang. She cannot deny na siya nag-imbita sa akin to help BBM. Vice President lang gusto ni BBM. So, being the President of Mayor's League, I will invite them, Manong, but I'll use your name. You can ask her. So you're still in touch po ni Senator Amy? Okay Nag-usap kayo? kami 3 days ago, 3 days ago. Yun, nagbalitaan lang, ba't ganito na nangyayari sa ating bansa? Ewan ko ako. Tumulong lang ako, ngayon ako binibintangan. Oo nga, you can ask her. Yeah. Is there truly a rift between Senator Amy and President Bongbong Marcos? Kasi may mga iba, parang hindi makapaniwala na magkapatid and Yes. they don't seem to be aligned politically. So, totoo po ba na meron silang rift or hidwaan? Well, sabi niya mismo na nagpapatakbo na ngayon mga Araneta at sa mga Romualdez, ang gobyerno. By Araneta, ang sinasabi ni Meaning Senator the First Amy. Lady. Okay. Yan, sinasabi niya. Hindi ako nagsabi, Opo. Pero sa tingin mo po ba, in control pa si President Bongbong Marcos ngayon sa administration niya? If you're saying that yun nga yung as quoting Senator Yes. Amy na iba ang nagpapatakbo. Sinabi mo eh. Now, ang survey, 20% na lang sila, 80% ayaw ng tao. Kaya, bakit tayo papayag pabudol uli? Concentrate mo tayo, may testigo na. I-file nila ang kaso ni Saldico at saka si Martin Romualdez. Then maniniwala ang tao. Which I doubt kung iba ang file. Hindi kayo naniniwalang may mafa-file. Yeah. May mga nagsasabing ginagamit niyo po itong issue nito para bumalik sa national spotlight or this is personally motivated. Ano po masasabi niyo doon? Wala, ako nag-enjoy lang ng buhay. Paalis-alis lang, palipad-lipad. Pero hindi ko na lang matiis yung, aside from Alzheimer na nakalimutan ako, okay lang. Okay lang. Okay lang sa akin yun. Ang kinagalit ko talaga, yung paghahamon niya sa China. Dapat as a president, we are a developing country. Dapat neutral siya sa lahat. Not only US, not only China. Neutral. Naghahamon sa China, wala tayong laban sa China. Ini-encourage yung mga ibang countries, help us. Itong China, binubuli kami. Wala tayong laban So sa that's China. foreign policy po. But how would you compare President Bongbong Marcos's leadership style compared to his father, si President Ferdinand Marcos Sr.? He is worse. Masama ng tatay niya, he is the worst. This is the biggest scam. Kung porsyento ng tatay niya noon, ngayon, ghost project. Kaya divert niya lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. So, ating mga kababayan, magising po tayo. No. Huwag tayong pabudol uli. Yun ang sinasabi natin. Bine-blame niya lahat. Ihalaglag na kayo, mga congressman, mga senator. Ngayon, mga mayor sa susunod, dahil imbestigahan daw yung mga farm to market road. Nako. So, pag inimbestiga mo lang yan, hindi na po tapos ng term niya, alis lang yan. But would you say na meron din naman pong good that came out of all of this? Kasi at least kahit yung mga involved sa Congress and Senate, nalalaman na rin or na-expose. So, hindi pa nga po... Sacrificial lamb. Blame niya nga ito lahat sila. Siya, paano nakakakuha ng Diskaya ng 31 billion kung walang koneksyon sa taas? Ako, natagal na sa construction. Never ako nakatikim ng 1 billion na ano.
project. Ito, agad-agad, 31 billion. So it was tolerated by him dahil contact niya sila Saldico, si Speaker, or wala siyang alam na presidente. Dalawang bagay lang. Natolerate niya yan. Dahil pag-umpisa na, inumpisa na nila yan eh. Hindi po ba kayo naniniwala na wala siyang alam bilang presidente? Na Hindi ako naniniwala na wala siyang alam. meron siyang deniability in a sense na hindi niya talaga alam? Hindi ako naniniwala. Demanda niya si Speaker na pinsambuo niya, maniniwala na ako. Hindi niya pa demanda, kasama siya eh. Kaya kako may Alzheimer. Siya naglabas, nakalimutan niya, siya ang top 3 pinakamalaking flood control. Ito po, yung Ilocos Norte, yung pinapakita natin dito sa screen ngayon. Nationwide, top 5 provinces. Top 5 provinces, pangatlo sila. Halos pareho ng Bulacan. Oo. And 10 billion ang napunta sa Ilocos Norte. Ito, kay Diskaya lang. Kay Diskaya lang ito. Sa Ilocos Norte, 2.7. Flood control po ba to? Flood control. Pero nung nag-report po si President Bongbong Marcos,